Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa mga ngaral, Kabanata 7, talata 2 hanggang 3. Ang sabi po dito, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay itinakdaring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaaring malungkot ang muka, ngunit masaya ang kalooban. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito pong sulat ng mga ngaral ay paalala po sa bawat isa sa atin na tayo rin ay haharap sa tinatawag na kamatayan. At sabi niya nga, mas mabuti pang pumunta ka sa bahay ng namatayan kaysa doon sa pumunta ka sa kasiyahan. Kasi minsan sa buhay natin na nakakalimutan natin na tayo po ay darating din sa ganitong sitwasyon. Kaso yung ibang iniisip nila, sabi nga, i-enjoy mo habang buhay ka pa, di ba? I-enjoy mong lahat, maging masaya ka, no? Do whatever you want, sabi nga ng iba. Kasi ang life daw ay too short. So, i-enjoy mo ng lahat. Kaso ang problema minsan kapag tayo ay masyadong nai-enjoy, nakakalimutan natin minsan yung mga importante na mga bagay. Minsan 'di ba, pag masaya ka, hindi mo napapansin dahil masyado kang natutuwa na meron ka na palang nagagawang hindi tama o kaya nasasaktan mo na yung sarili mo. Kasi the same yan yung bata pa ako, no, hindi ko napansin na may sugat na pala yung ano ko, yung sa may paa ko, no, na natusok na pala ng metal, pero hindi ko siya napapansin kasi tuwang-tuwa ako, naglalaro kami ng agawan base, no, sa Diliman dati, no. So ang naka-notice na lang na dumudugo na pala yung paa ko, yung mga ano ko makakalaro, pero kung wala akong nararamdaman kasi nga ano yung adrenaline mo, dahil masyado kang masaya, so hindi ko napansin na may sugat na pala ako. At yun minsan yung hindi na natin napapansin. Bandang huli na lang natin napapansin na may malala na pala tayong sugat. Kasi mas inuna natin, no, na yung masyadong kasiyahan. No? Hindi naman ibig sabihin na pinagbabawalan tayo maging masaya. No? Na-enjoy natin ang buhay. Hindi po ganon. Ang gusto lang dito ipakita ng salita ng Panginoon na dapat natin rin paghandaan yung kamatayan. Kasi yan yung yung equalizer no. Ang kamatayan kasi lahat ng tao pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang professional, no? Wala yung sabi mo walang pinag-aralan o kaya kilala o sikat ka, ikaw naman ay hindi kilala. So walang sino-sino, no? Walang sinisino-sino yung kamatayan. So lahat tayo pantay-pantay po diyan mga kapatid, no? Lahat tayo ililibing din sa ilalim ng lupa. Sabi nga diyan tayo galing, diyan din tayo magbabalik. Kaya dito mga kapatid, no, napakahalaga na isipin natin na ang buhay ay hindi puro kasiyahan. Dapat din natin paghandaan yung kamatayan. Kaya nga napakahalaga na bago natin lisanin ang mundong ito, ay kilalanin natin ang Diyos. Diba? Magbalik loob tayo sa Kanya. Kung tayo may mga pagkukulang, pagkakasala sa Kanya, hingan natin ng tawad. No? Huwag natin sasayangin ang buong buhay natin sa kasiyahan na bandang huli ay yung inubos mo yung kasiyahan mo sa mundong ito, no? After life naman ay magdudusa ka sa kahirapan at puno ka ng pagsisisi sa buhay. Kung naghahanda tayo para sa kasiyahan, para sa mga selebrasyon, ay paghandaan natin much more yung kamatayan kasi yung eternity na yun wala na yung katapusan Yung buhay natin sa mundo, makaabot ka ng 60, blessing na rin yun, no? Tapos kung makaabot ka pa ng 100 so super na yun, di ba? So ibig sabihin kasi may hangganan yung buhay natin sa mundong ito. Pero after life, pag namatay na tayo, yung wala nang hangganan. So
yung pagpili ay habang buhay tayo, no? Kung gusto natin na maging maganda yung ating kalagayan sa after ng kamatayan, ay paggandaan natin, 'di ba? Kung yung hindi lang yung kamatayan mo sa lupang ito, no? Yung kumuha ka ng pang burial plan mo o death plan mo, no? Sasabihin mo, pag namatay ako, wala na akong problemahin, no? Kasi hihiga na lang ako, yung kabaon ko, yung susutin ko, yung lupa na paglilibigan sa akin, naka-prepare na. Baka mamaya yung physical death lang yung pinagandaan natin, pero yung spiritual natin naman hindi natin napagandaan, no? Meron ding spiritual death, no? Yung separation sa Panginoon. So pag namatay na tayo, so eternity na 'yon. No? Wala na tayong magagawa doon. Kaya nga sabi doon, dapat pupunta rin ka rin doon sa mga sa bahay ng patay, sabi nga doon, kasi nakaka-reflect ka eh, no? May kita natin na wag natin sasayangin yung buhay natin sa mundong ito na puro lang tayo kasiyahan at nakakalimutan natin magbalik loob sa Panginoon, 'di ba? Kaya minsan, 'di ba, kung tayo ay kunyari tayo dito sa abroad, no, sa Canada, siyempre pag umuwi tayo sa Pilipinas, wag natin kakalimutan na bisitahin yung mga mahal natin sa buhay, no, sa sementeryo, lalo na yung mga magulang natin, no, just to pay respect. Kasi yung minsan yung nakakalimutan ng mga nagbabakasyon, di ba? Nakakalimutan natin na kung may magulang tayo na nawala na sa mundong ito, dapat natin ding lang bilang mga anak pa rin ay pay respect sa kanila, di ba? Kung minsan na babakasyon tayo, yung iniisip na natin maggala-gala, magpakasaya, no? Marami na tayong mga itinerary, marami tayong gustong puntahan, pero hindi man lang natin nabisitahan yung puntod ng mga magulang, di ba? Ang na dapat ay isa 'yon sa dapat nating iniisip din, no, pag nagbabakasyon tayo, just to pay respect, di ba? Ng gratitude sa kanila na kung hindi naman dahil sa kanila, hindi naman tayo nakapunta sa abroad na ito, no? Sige, sabihin natin na dahil sa pagsusumikap mo 'yan, dahil dahil sa pagtitiyaga mo, di ba? Pero malaki pa rin yung part eh, di ba? Wala tayo sa mundong ito kundi tayo iniluwal ng ating ina. So, pa rin eh, kung wala yung mga magulang natin, wala pa rin tayo sa mundong ito. Hindi natin pwedeng takasan 'yon, no? Hindi natin pwedeng pasumbalian o i-deny yung katotohanan po yan, mga kapatid. So marami kasi mga tao ganun eh, no? Wala na silang pakialam, kasi patay na yan. Diba? Parang iniisip na ganun na eh. Pero hindi ganun, mga kapatid. Tandaan natin, darating din ang araw, tayo rin ay ililibing dyan. Diba? Kung nasaan man sila ngayon, diba? Diyan din naman hantungan ng lahat eh. Pero iba pa rin kasi, mga kapatid, na na inaalala natin, no? Kaya nga kahit sa Bible eh, pinapakita yan na darating tayo sa ganyang mga sitwasyon. At sabi niya, may mga tao na malungkot yung mukha pero masaya. Sabi sa verse 3, ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaring malungkot ang mukha, ngunit masaya ang kalooban. Diba? Kasi maraming tao ngayon, itinatago yung kalungkutan, no, sa pagsasaya. Diba? Ganun na iba eh, no? Maglalaklak kasi nalulungkot, no? Iinom, pupunta sa mga barkada, sa kasiyahan. Pero makikita mo yung kasiyahan na yun, temporaryo lang eh. Kasi bakit pag-uwi mo sa bahay mo, malungkot ka uli. Diba? Nandiyan pa rin yung problema eh. Nandiyan pa rin yung sitwasyon na pilit mong tinatakasan. At minsan napapasama pa tayo sa sobrang kasiyahan. So minsan, imbes na mawala yung problema natin, mas minsan nadadagdagan. Diba? Kasi siyempre, pag nalasing ka, o yun, nabugbog ka, o kaya nanakawan ka, o kaya siyempre, nagkautang-utang ka, diba? Kasi wala kayong babayad sa pang-inom mo, sa kasiyahan mo. Diba? Sama ka ng sama, yung pala ikaw pala yung magbabayad. Diba? Nadagdagan yung problema mo. So,
Dito sabi niya may mga tao na mukhang malungkot pero masaya yung kalooban, which is totoo naman, eh, 'di ba? 'Pag pumupunta ka sa may mga lamay, makikita mo yung asawa o kaya yung pamilya o kaya mga anak ay malungkot, 'di ba? Kasi ano, eh, umiiyak sila kasi nga patay na yung isang miyembro ng kanilang pamilya. Pero 'pag tatanungin mo naman, masaya sila, 'di ba? Yung mukha lang nila malungkot pero masaya sila kasi alam nila na payapa na yung kanilang mahal sa buhay, wala na yung hirap. Siyempre mas sabi nga ng isang, tao na, yung isang asawa sabi nga, pinanalangin sa Panginoon, "Lord kung kalooban mo na gumaling yung husband ko, pagalingin niyo na po ngayon. Pero kung, ito na talaga yung oras, yung panahon niya, ay kunin niyo na lang po. Huwag na po siyang maghirap." Minsan gano'n talaga, eh, 'di ba? Mas masaya tayo na at least hindi na naghirap yung mahal natin sa buhay, yung parang natulog lang, kinuha na lang ng Panginoon. So, alam natin na dahil na kay Lord siya, alam natin na nasa mabuti siyang ano, mga kamay, no? Nasa mabuti siyang lugar na maghihintay sa pagdating, muling pagbalik ng ating Panginoon. So, nandun yung kasiyahan, eh, na hindi tayo nalulungkot lalo, siyempre tayo mga Kristiyano. Yes, physically, may kita nila sa appearance natin, nalulungkot tayo. Pero deep inside, sa puso natin, masaya tayo. Kasi alam natin na ah, nasa mabuting ano na, kamay yung ating mahal sa buhay. At na-accomplish niya na yung dapat niyang gawin sa buhay niya. Ganun din naman dapat sa atin, eh. No, habang buhay tayo, pagsikapan natin na ma-accomplish yung purpose natin, yung mission natin sa mundong ito. Diba? Kaysa naman na puro tayo sa saya, tapos di pala natin nagagawa yung mga tungkulin, mga obligasyon na dapat nating gawin, yung purpose ng Diyos, bakit tayo naririto sa mundong ito. Diba? Pagdating ng araw, doon tayo puno ng pagsisisi na hindi natin nagawa yung dapat nating gawin. Diba? Katulad yung mayaman at si Lazaro, gustuhin niya man, baguhin yung buhay niya, wala na siyang magagawa, patay na siya, eh. Kaya nga yung request niya na lang kung pwede padala si Lazaro doon sa pamilya niya at pagsabihan, 'di ba? Eh, pero sabi ni Amang Abraham, eh, kung sa buhay nga hindi sila naniniwala, paano pa kaya dun sa patay na muling nabuhay, 'di ba? So, dito mga kapatid, reality ng buhay po natin, dapat nating isipin din na hindi lahat ng bagay na meron tayo is magiging forever, 'di ba? Kung ikaw man may katanyagan, naging sikat, just remain humble. Huwag tayong magmalaki, 'di ba? Yung kayamanan mo hanggang saan ba yan? No? Pagdating ng araw, hindi naman natin yung madadala. Kasi nasabi, yung kamatayan, yun ang equalizer sa lahat ng tao. Walang pinipili yan, mga kapatid. Kahit anong yaman mo, mamamatay at mamamatay ka rin. Kahit anong kasikatan mo, wala rin. No? Darating din ang time na lilipas din at mawawala ka. At pagkawala mo, makakalimutan ka na rin ng tao. So, yun lang mga kapatid, no? Nawa sa buhay natin, patuloy nating isa puso na lahat tayo ay mawawala rin sa mundong ito. So, gamitin natin yung lahat ng lakas natin, kakayanan, yung mga nalalaman natin para sa paggawa ng mabuti. Pagtulong sa kapwa natin, pag-improve ng ating sarili at siyempre ng community natin mga kapatid. Wala man tayong kayamanan na maiiwan sa mundong ito. Pero sabi nga dun uh, sa mga ngaral chapter 7 verse 1, sabi nga ang mabuting pangalan ay mas malaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. So dito, wala tayong may iwan, hindi kayamanan, ano pa man, kundi mabuting pangalan. Doon tayo alalahanin ng mga tao. Kita mo, may mga taong namatay na pero hanggang ngayon, kinikilala pa rin yung kanilang naiambag sa lipunan. Tulad ng mga bayani natin. Katulad ng aming kababayan sa Iloilo, no? Si the late Senator Miriam Santiago. Diba? Yung mga naiwan niya mga legacy, yung katulad sa mga batas. Diba? Hanggang ngayon, diba, nagagamit pa rin yung mga linya niya sa batas, di ba? Hanggang ngayon, may kita mo sa social media,
lalo na kapag may mga taong nagtitwist ng batas, ginagamit yung mga speech ng ating late Miriam Defensor Santiago, di ba, Senator. So may kita mo yung legasiya niya kahit wala na siya, nagagamit pa rin, di ba? Nagagamit pa rin at nagiging ano pa rin, naging pundasyon pa rin, no, ng kaalaman para sa mga medyo naliligaw ng kaisipan tungkol sa kunyari sa batas, di ba? So dito sa buhay natin mawawala tayo dito. Pero ang mahalaga, meron tayong naiaambag. Minsan hindi naman sa malaki. Minsan yung maliit na bagay na nagagawa natin sa kapwa natin, ito talaga yung tumatatak sa puso nila. So, at itong mga bagay na ito ay siyempre dapat natin ginagawa. Una, para mapapurihan ang ating dakilang Diyos. At naniniwala tayo na kung ang lahat ng bagay ginagawa natin para sa Kanya, ay dumating man ang panahon na tayo ay lilisan sa mundong ito, magiging panatag yung puso at isip natin na mapupunta tayo sa mabuting kalagayan. Makakasama natin, makakapiling natin ang Diyos natin pinaglingkuran. At yung mga mahal natin sa buhay na ating maiiwan, alam natin naman na dahil sa pagpapagal natin, sila rin ay hindi pababayaan ng Panginoon. So yun lamang mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpaalala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.